Hello po, magandang araw. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang some ways to earn with goat farming. So, gumawa ako ng slide dito. Ito walang ginagawa, kaya ito muna gawin natin. So, yan, ways to earn via goat farming. Una, yan, wala tayong intro-intro. Buy and sell. Ito yung pinakasikat sa lahat ng larangan. Buying and selling. So, para sa mga hindi nakakaalam, what is buy and sell? Ano ang buy and sell? So, the same process lang sa mga tindahan and any other stores. Bibili ka ng commodity like livestock, service, or item, anything, and then you will sell it at a higher price. Yung neto nun, yun yung kikitain mo. Ano naman yung pros and cons patungkol sa pag-aalaga ng kambing? Una, kailangan mo ng tahanan ng mga kambing na ititinda. So, kailangan mo ng lupa at bahay ng kambing kasi pag wala silang tahanan, magkakasakit mga yan. Tapos, maaari malugi ka kasi mas marami nang mamamatay, papayat, ganun. At pangalawa, kailangan mo ng consistent na feeding o pakain sa mga alaga. Yung pros naman, hindi mo sila hahawakan ng pangmatagalan yung mga kambing, mabilisan yung kita. Pero isa sa mga cons din yun, pag namatayan ka ng kambing, ay yun nga, malulugi ka sa puhunan. So yan, pangalawa. Goat breeding and production. So sa goat breeding and production naman, bibili ka ng aalagaan mo, tapos papalakihin mo, ititinda sa slaughter market or sa breeder market. Mas malaki yung kita mo, control mo yung price, kasi ikaw yung nagpalaki, alam mo kung magkano yung nagastos mo, alam mo kung magkano kikitain mo. So, merong cycle dyan. So, una, may breeding season, gestation period, 5 months yung kambing. Considering na nakakuha siya sa bulog na pinagpamanadahan, 5 months yung abutin nun, tapos papalakihin mo pa siya. So, papakainin mo rin siya, maaari ding mamatay. So, ang pros naman, unlike sa buy and sell, hindi ka maghahanap ng lower price kasi ikaw mismo yung nag-produce ng ititinda mo. Pero sa mga breeders, hahanapin mo dapat mga breeder din. Hindi pang slaughter market yung ginagawa mo or pinaproduce mo na kambing. Ngayon, isa sa mga cons, yun nga, hindi naintindihan ng mga slaughter market karamihan. Gusto nila makabili sila ng kambing, tapos kakatayin nila, tapos ititinda nila. So, dyan, huwag kayong papayag sa mga breeders, huwag kayong papayag na bibilhin nila yung kambing ninyo para kakatayin kasi maraming nalugi na dyan. At ito, balik tayo dito sa buy and sell. Isa sa mga cons niya ay kapag, yun nga, noong una pa mga 2019, 2020, wala pa masyado nagtitinda ng kambing sa Nueva Vizcaya. Pero yun, natuto mga tao, pwede pala yun, buy and sell. Ako nga lang din. 'Di ba? Marami na nagtitinda ng kambing. So marami ng competitors. Tapos punta tayo dito. Pangatlo, goat farming materials, tools and health kits. So, maraming klase ng materials ang kinakailangan ng goat farmer at pwede mo silang suportahan sa kanilang ginagawa na farming. Yung mga tools, gaya ng kumpay, mga net, pangharang, para hindi makalabas sa, 'di ba, sa lupain kung saan sila nakapastol. May nagtitinda ng hog wire, tapos may nagtitinda din ng mga poste, pwede ka rin gumawa. Meron din, kagaya ni Sir Zoe and Zion, hindi ako affiliated, pero mga health kits and maintenance para sa mga kambing para mabawasan ang mortality at risk ng pagkamatay. Pros and cons. Um, Dito sa part na to, saka lang matututo, let's say sa health kit, saka lang matututo na bumili ng mga pang-maintenance yung nagkakambing kapag namatayan na siya ng alaga o kapag nagkasakit na. So, hindi agad-agad yung nagkakambing ay bibili siya ng mga materials kagaya nito. Pero, pag dumating siya sa point na, yun nga, may risk pala sa pagkamatay. Pwede pala mamatay ang kambing sa sakit or namatay ng alaga, saka lang siya ma-alarm na ay kailangan ko palang bumili ng health kit. So ayun. Tools like Compynet, Hagwire, ano pa yung kaya bang depende sa ginagawa mong feeding process. May mga suppliers din tayo. Minsan nawawala yung kumpay. Naranasan nyo na yun, yung nagkukumpay ka tapos
Di mo alam kung saan mo nalagay. Tapos kinabukasan, kailangan mo mag-compile ulit ng kakainin nila. Pero wala na. 'Di ba? Kinakailangan mo ng mga tools. Yung net, para hindi makalabas yung mga alaga natin. Yung hagwire, merong mga 8 holes, 9 holes. So, depende sa mga needs ninyo. So, goat farming materials. Ito naman, parang din sa number 3. Pero ito naman, mga materials sa pagtatanim. Kasi mga goat farmers, nagtatanim yan sila ng mga ipapakain nila sa kanilang mga alaga. Ito yung mga klase. Gaya ng Napier stocks, Mombasa, Mulato, mga damo, Indigo Fera, pros and cons. Ang pros niya ay madali lang siyang gawin at sobrang baba ng cost niya. Magkatanim ka lang, pwede kang humingi ng mga ititinda mo, papalakihin mo sila. Ang cons naman niya, pwede masira ng bagyo, hindi lumaki yung halaman, tapos marami na ding nag-nursery. Pero pwede mong gawin to para makasupply, makatulong ka din, magkaroon ka ng market sa goat farming. Panglima, goat back service or stud service. So maraming mga farmers ang gustong mag-upgrade ng kanilang mga alaga. At isa sa mga ways kung wala silang puhunan na malaki pambili ng bulog or magandang back na malaki or magandang lahi, ay ipapa-stud nila ang alaga nila ng mga nag-alaga ng baboy. Papa-stud nila sa alaga ng iba, tapos sila naman magbabayad na lang sila. So, ang pros nito, syempre, aalagaan mo pa rin yung kambing. Yung isa sa mga cons pala at ang pros ay, yun nga, mag-aalaga ka lang ng bulog lang aalagaan mo kahit wala kang doe. Tapos, may magbabayad sa'yo kapag may magpapaistad. Isa sa mga cons niya ay, ano ba? Ayun lang, yung puhunan mo yung bulog, mahal nga ang bulog na may lahi. Tapos, ang market mo lang yung mga farmers na walang sariling bulog. Goat manure fertilizer. Yan. Yung tae ng kambing, yung bilog-bilog na maliliit na yan, pwedeng gawin niyang fertilizer kung mapaprocess sila. Yung ginagawa ng iba, binabasa nila, may tinatawag na vermicompost. Gumagawa sila ng parang pa-rectangle na ganyan, nilalagyan ng African nightcrawler or mga earthworms para kainin nila yon, ma-decompose hanggang maarawan, mababasa ng ulan, hanggang dumating yung time, magmamature siya, pwede nang itinda yan as a fertilizer sa mga nag-garden. So, ayan, medyo ano lang to, parang bonus sa mga nagkakambing. Pros niya, pwedeng hingin lang na, ang pros niya, yun, extra income sa mga nagkakambing na. Ang cons, pwedeng, yan, hinihingi lang ng kapitbahay, pero pwede mo rin itinda. Saka matagal siyang i-process. At aantay mo talaga. Tapos maghahanap ka pa ng market niya, tapos babantayan mo. Isa pa to, goat transporters naman. Ano naman yan? Yung mga goat transporters, ang trabaho nila para silang mga middleman. Sila yung nagtitake care sa pag-deliver ng mga alaga from point A to point B, especially kapag walang sasakyan yung goat farmer. Or let's say nasira ng sasakyan or malayo yung lugar, meron tayong mga goat transporters para sila na ang mag-take care sa logistic needs natin. Siyempre, ang pros nito, yung mga goat transporters, hindi na sila mag-aalaga ng mga kambing, pero ang cons naman, yung maintenance ng sasakyan nila. At yun, sila yung makiko-coordinate sa mga farmers. At isa pa, kailangan ng mga permits dito, depende kung pang breeder or pang slaughter market yung ah, i ita-travel nila. Kasi naranasan namin one time dito sa may Region 2, sa may Santa Fe. We're not against naman, pero tama naman yung ginawa nila. It's to quarantine, makontrol yung mga, let's say, potential viruses para hindi magkalat. So, meron tayong mga nagbabantay dyan sa Region 2. Shout out po kay Doc. Maraming salamat po sa tulong ninyo nung na-stranded kami dahil kulang yung papers namin. So yun, isa sa mga pros guys, sa paggamit ng mga goat transporters, ayun, di mo na kailangan kumuha ng mga permits kasi ready na sila sa mga permits, meron na silang mga to, para hindi ka mahirapan sa pag-transport at hindi ka maharang sa mga checkpoints. Next is
Yeah. Ay, 8. Goat feed making. Goat feed making naman, ito, hindi ka mag-aalaga ng kambing pero susuportahan mo yung mga nag-aalaga ng kambing. Pwede kang bumili ng chaff cutter at pelletizer, tapos mag-formulate ka ng sarili mong feeds. At ito rin, na-experience ko to personally. Sa kabatch ko, minsan wala silang time na kumpay or magsakate ng mga kakainin ng alaga nila. So, ako na lang nagsusupply sa kanila ng fresh cut forages. So, ang pros nito ay control mo yung margin, pero ang cons niya, kailangan mo ng mga equipments and materials. Tapos may coordinate ka sa mga goat farmers. At meron nang gumagawa nito guys. Like, let's say yung, sino ba? Yung, ano nga yun? Yung ruminant feed, nakalimutan yung pangalan. Ramsol, yun. Ramsol sa mga pinakamalaking uh, feed maker ng ruminant animals sa Pilipinas. Goat slaughter business, magkakatay ng kambing, bibenta sa wet market per kilo. Ito naman, nasubukan namin. Darating yung time talaga na mauubusan ka ng kakatayin na kambing. Sa Aritaw dati, nasubukan namin, napunta namin yung kasulok-sulukan ng mga bundok, naubos na yung kambing, wala na kaming makakatay, pero may order pa rin yung customer. Minsan naman, meron kang oversupply ng chebon o yung karkas niya, yung karne, hindi mo matitinda. So, ang mangyayari niyan, hindi mo matitinda, magiging ulam mo siya. So, yan, may mga pros and cons din yan, guys. Tapos, before ka mag-slaughter, ito yung tutunan ko, kailangan ika-canvas mo muna kung ilan yung bibili para malaman mo kung worth it bang katayin yung kambing ngayon or mag-aantay ka muna ng ilang araw or ilang linggo bago katayin. Kasi, mas magandang magkulang ka ng isusupply kaysa mahihirapan ka namang magtinda. Number 10, goat house construction. Karamihan naman ng goat farmers ay nagde-decide kung kailangan ba nila ng bahay ng kanilang kambing. Ito naman para sa mga carpentero, opportunity para sa mga carpenters. Sa amin, ginawa namin, sarili na lang namin siyang ginawa para makalas sa gastos sa labor. Pero meron mga farmers na, let's say, limited yung kaalaman nila sa pag-construct, paggawa ng bahay ng kambing, mag-hire sila ngayon ng mga karpentero. So, ito naman, opportunity para sa mga karpentero to. Pros and cons, ewan ko, hindi ko nasubukan yan. Kami na lang kasi gumawa sa amin. Pero ito, possible siya na pagkakitaan ng mga carpenters naman. Goat Restaurant Kambingan. Ito, meron din mga nagre-restaurant na nag-aalaga ng sarili nilang kambing. So, kakatayin nila, sila yung magluluto, sila yung mag-serve sa mga tao. Meron pa nga yung diskarte ng ibang nagre-restaurant talaga, yung malapit ng mamatay na kambing tapos inaalagaan nila. Binibili nila yun ng mga sobrang babang price. Kasi nga, 'di ba, for slaughter, for culling na, pero sila inaalagaan nila, pinapataba nila. Kapag tumaba na, sa kanila kakatayin, sa kanila iluluto, saka isa-serve sa mga tao. So, dito, compared sa slaughter business, madodoble, yun sana yung goal mo eh, madodoble yung neto mo kapag kinatay mo lang yung kambing. So, parang ganun yung mangyayari. Pros and cons, kailangan matinda mo lahat ng naluto mo. Otherwise, masisira siya. Yun isa sa mga cons. Ang pros naman, mas mabilis siyang matinda sa mga tao kasi mas mura nga siya compared sa per kilo. At ito, para sa mga expert professionals naman, goat vet maintenance, mga nag-aaral ng animal science, may mga clinics, may mga shops. So, ang pros niyan, mag-aaral ka, sorry. Ang pros niyan, meron kang sapat na knowledge when it comes to maintenance ng ating mga alaga like animal husbandry, animal science. Ang cons niya naman ay yun nga, gagastos ka ng para sa shop mo, kailangan mo mag-aral para kilalanin ka ng mga tao when it comes to this field. So, isa yan sa mga ways para mag-earn ka sa goat farming. Merong time kasi na nabalian ng buto yung isang kambing namin, eh nakakaawa naman siya. Isinugod namin sa isang vet clinic, tapos nagbayad ako ng, kano yun, 500 para lagyan siya ng ano, yung fracture niya, lalagyan siya ng
ah, ng first aid na fracture, na bali yung buto ng kambing. So kawawa. Eh, isa sa mga breeder namin yun. So yun ang ginawa namin. So pumunta kami sa vet para ipakonsult yung kambing. At isa sa mga ways yan para kumita ang tao sa goat farming. At yun lamang. So maraming salamat. Ayan. Could you comment below what you think is the best way to earn and why? Ano sa tingin nyo? Ano yung mga naranasan nyo when it comes to goat farming at ano yung pinaka-best para sa inyo para kumita sa larangan ng pagkakambing? So this is your friend in goat farming. Maraming salamat and goodbye.